Hello guys, the title of our reading for today is ano yung dapat nating isurrender or what do we need to surrender to? So dalawa yan what do we need to surrender or what do we need to surrender to? Depende kasi kung anong makukuha natin sa cards. Maraming salamat nga pala sa pag-drop by para manood ng aking reading. So this is for all zodiac signs nga pala. No, mag-start tayo kay Aries. At yun na nga, alamin natin ano ba yung mga dapat na nating i-let go or i-surrender sa sarili natin or sa situation or sa buhay natin sa ngayon. Kung kailan mo man ito mapanood, this is a timeless reading. Madalas kasi we are obsessing, clenching, or over-controlling, di ba? Aminin natin, walang perfecto, di ba? Aminin natin na may mga times na tayo ay nagma-micromanage. Yan, magaling tayo dyan sa mga pagkocontrol-control, di ba? Aminin. So yun yung ang mission nitong reading na to ay para matulungan bawat isang sign ano yung dapat i-surrender or what do we need to surrender to for sa sitwasyon natin sa ngayon. Start tayo kay Aries. Para kay Aries, ang dapat mong i-surrender ay surrender to the wonder and the awe. Open to the magic of every moment and sense the awe and wonder in all of life. This attitude will keep you connected to the ecstasy of flow. Self-explanatory na to guys, hindi ko na to explain ha. Self-explanatory, magiging redundant naman ako. Another thing na dapat mong isurrender is to surrender low self-esteem. Sabi dito, Aries, we deserve success, love, and abundance. Set an intention to identify and release any remnants of low self-esteem. Oh, yan yung blockage mo. Kaya dapat mong isurrender yan. And last is surrender stubbornness. Okay, magagalit kasi kung ano na naman yung mahugot ko rito, random cards. Surrender stubbornness. If you're tensing up or taking a rigid stance about something, gently observe yourself and become more yielding. This will help you communicate more lovingly with others and yourself. Next naman, si Taurus. Hello, Taurus. Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Ano yung dapat mong isurrender? Or surrender to? First card, surrender defensiveness. Uy, masyado ka bang defensive lately? Ayan, defensiveness is a sign of weakness. Sorry naman, pero kung ano yung nakasulat dito, binabasa ko. To communicate in a more empowered way, stay centered and hear someone out. Then offer a clear, non-defensive response. Next, surrender your fear of change. Takot ka ba i-embrace ang mga pagbabago sa buhay mo, Taurus? Masyado ka na bang at home diyan sa sistema mo at ayaw mo na ng mga pagbabago? Sabi dito, surrender your fear of change. The universe is reminding you that you are cared for always. Whether you're afraid of a change in your job, your health, or a relationship, or if you fear aging or death, repeat the affirmation, I have faith that all is well. Huwag daw matakot sa pagbabago. Surrender your fear of change. Surrender the habit of people pleasing. Naku, mukhang napakabait ni Taurus at mahilig mag people pleasing, no?
Speak your needs and be true to yourself. Focus on your own happiness instead of always trying to make everyone else happy. Self-explanatory to guys, kaya hindi ko na to bubusisiin. Gemini. Ano yung mga dapat mong i-surrender or surrender yourself to sa ngayon? No? Kailan mo man mapanood tong reading, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. First, na dapat i-surrender ni Gemini ay stubbornness. If you're tensing up or taking a rigid stance about something, gently observe yourself and become more yielding. This will help you communicate more lovingly with others and yourself. O, kailangan maging flexible. O, kasi ano ba meaning pag stubborn tayo? Tumigas ka na ng ganyan eh. Diba? So, parang ang tendency kasi, pagka ganun yung mindset natin, yung ego natin, matigas na. Hindi na tayong willing magmakinig. Diba? So, yun. Sinasabi. Self-explanatory, di ko na masyadong busisiin yung bawat card. Surrender negative thinking. You have control over your thoughts. Totoo yan. When negative thoughts surface, say, thank you for sharing. And quickly refocus on positive affirmations. Oh, baka masyado kang nag-iisip ng mga nega lately, Gemini, kaya need mong isurrender yung negative thinking. Sorry naman at nagiging raspy yung boses natin. Kaka-reading, ayan. Last mong dapat isurrender sa ngayon, Gemini, is surrender frustration. Oo, ano ba nangyayari pag napu-frustrate tayo? Uminit na yung ulo natin, nag-iiba na yung emotion natin. So, instead na ganahan tayo, instead na maging warrior fighter tayo, mas madali tayong nag-give up or na-exhaust. Diba? So, basahin natin, self-explanatory tong card na to, no? Surrender frustration. Frustration doesn't open any doors. The key to resolving a dilemma or dissolving a block is to take a breath. Take a breath. Kala ko break. Take a breath, center yourself, and regroup so you may approach the situation more calmly. Next is Cancer. What do you need to surrender right now or to surrender yourself to right now, Cancer? Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. First is surrender worry. O baka masyado ka nag-worry lately, Cancer. No? Make a commitment not to lead an anxiety-driven life. When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of your heart and have faith that Spirit is guiding you always. Diba? Wala naman kasing aminin natin, worry tayo ng worry, wala rin naman natutulong sa situation natin, diba? So, instead of worrying, yung ibang mas useful na lang na pag-iisip yung gawin natin or approach. Surrender your desire to control people. Nagiging ano ka ba lately? Controlling? O, ayan, baka kaya ito lumalabas. O. Ito yung reading na real to, kaya kung may mga lumalabas man dito at nakaka-relate kayo, ibig sabihin talagang para sa'yo yun. And yun yung dapat mong baguhin or i-release. Okay? Being over-controlling. Sorry. Let's repeat. Being over-controlling can sabotage relationships. To more effectively achieve your goals, back off, regroup, and give the situation some breathing room. Kapag masyado tayong controlling hindi lang sa tao, sa sitwasyon, ano nangyayari? Parang the more na nagko-collapse yung sitwasyon o relationship, di ba? Oo, kasi lahat ng bagay na nag-i-exist, kailangan ng room to grow. Room para makahinga, maging komportable. And then nangyayari kapag tayo ay controlling, nakaka-suffocate.
And napipigilan mo yung natural na ano eh, kumbaga yung natural na growth nung bagay na yun. O di ba? Kahit hindi tao yan. Ganyan yung effect. And last na dapat mong isurrender right now, Cancer, is surrender comparisons with other people. Mahilig ka bang mag-compare, Cancer, lately? Ayan, lumalabas to, oh. Keep your eyes trained on yourself. Focus on your own strengths, attractiveness, and power. Hindi naman kasi talaga helpful or tama na i-compare natin yung sarili natin sa iba kasi magkakaiba-iba tayo lahat. Magkaiba tayo ng mga talents, ng mga gifts na binestow sa atin. Iba-iba. Iba-iba rin yung mga timeline natin pagdating sa development. So, instead na ikumpara yung sarili mo o ikumpara mo si ganito, si ganyan kay ganyan, mas maganda to work on yourself na lang kaysa mag-aksaya ka ng time comparing this person to that person or you to this person. Kasi wala rin namang maitutulong yun. And hindi siya tama. Okay? Leo, what do you need to surrender right now or what do you need to surrender to right now? Sun, Moon, Rising, Cross Watchers. First, surrender the idea you can fix someone. It's time for a relationship to shift. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his or own healing. Oo, di ba? Eto madalas nangyayari sa karamihan yan eh. Di ba natural sa atin yung gusto nating makatulong? Kakaano ko lang lately, kakadaan lang sa feed ko, may nakita akong content creator na nag-lecture siya about pagtulong sa iba. Pero ako naniniwala ako kasi ko rin yan natutunan ko rin yan sa buhay na hindi lagi na yung pagtulong mo na-expect mo na ma-appreciate or tama or makakatulong doon sa taong gusto mong tulungan. Minsan, sa kagustuhan nating makatulong, ganun yung ginagawa natin. Pero may mga times, hindi lahat hindi ko nilalahat, pero meron talaga na na dapat hayaan natin silang matuto. Kasi minsan hindi pa lalo nila na-appreciate, diba? Nagagalit pa sila, nami-misinterpret nila yung pagtulong mo. So, dapat alam din natin kung kailan tama yung tumulong. Hindi mo talaga kayang, kung ang goal mo is i-fix yung someone na yon, yung sinasabi rito, well, hindi laging yan. Hindi yan 100% na matutulungan mo siya. Always, yung iba hindi talaga. Surrender negative thinking. You have control over your thoughts. When negative thoughts surface, say, thank you for sharing and quickly refocus on positive affirmations. Yan, so instead na mga negative thinking thoughts pupasok sa isip mo, mas maganda na magpasok ka na lang ng mga positive affirmations. Mas maa-attract mo pa yung mga positive na bagay instead of negative. Surrender to divine timing. Ito, minsan talaga dapat magtiwala tayo sa divine timing. Sometimes, divine timing may differ from your ego's timing. Oo. Yun yung ego natin na laging nakaka-tense, nakaka-pressure, nagsiset ng mga ganitong klaseng timing. Pero, yun na nga, if a goal isn't manifesting fast enough, according to your ego, be patient and trust the universal flow. Tama, kasi ako naniniwala ako dyan sa universal flow. Na minsan kahit na ipilit natin, kapag talagang hindi dumarating, hindi nangyayari, meaning, hindi talaga yun yung time na nakatakda para sa'yo. Okay, meron talagang divine timing kung kailan
kailan mangyayari ito sa'yo, ganito, ganyan. So, yan. Virgo. Sun, Moon, Rising, Cross Watchers. Ano yung dapat mong i-surrender? Or what do you need to surrender to sa ngayon, Virgo? Surrender to silence. In quiet meditation or contemplation, let go and enter the stillness within. Silence can heal and replenish you. So, mukhang ang gamot sa sitwasyon mo ngayon is yung pagiging at peace, matahimik na lang muna. Mas piliin na lang maging silent, no? And surrender your belief in scarcity. Palagi mo bang iniisip na lagi na lang akong orgabyado, lagi na lang akong kapos, lagi na lang akong ganito, ganyan, o ba yan. So, baka kaya lumalabas to. The universe is asking you to open to the infinite nature of abundance. In this way, you can remove blocks in your life and succeed beyond your wildest dreams. Instead na ipasak mo sa kokote mo yun, lagi na lang akong gipit, kulang, dapat mas mag-focus ka doon sa mas i-open mo yung sarili mo doon sa infinite possibility or nature ng abundance. Okay? Para yun din yung ma-attract mo. Surrender or gumawa ka ng paraan para maging abundant ka. Pagiging abundant means many things. Hindi ang abundance puro sa pera lang, sa material lang. Okay? Surrender your attachment to results. O masyado ka bang nagiging anxious lately? So, kung ano yung kalalabasan na itong ganito, ganyan, ano yung pupuntahan na ito, ano yung magiging resulta, mangyayari, ito yun, kung bakit lumalabas tong card na to, baka ganun ka nga lately. The formula for success is to do all you can to make things happen. Then let go of the results. Oo. Trabaho lang ng trabaho, push lang ng push, carry lang ng carry, ganyan-ganyan. Kasi kung talagang ukol bubukol, importante yung gawin mo na lang ng gawin. Huwag ka na muna mag-focus agad doon sa, sabi nga nila huwag mo munang bilangin yung itlog na hindi pa napipisak. Ibig sabihin, hindi pa talaga sisiw yun, di ba? O, ayan. Let go of the results. Holding on too tightly to a desired outcome can sabotage it. No, minsan yung desire natin na andyan na kagad yung resulta, yung palalong nakaka-sabotage nung gusto nating mangyari. Libra, ano ba yung dapat mong i-surrender sa ngayon? Or what do you need to surrender to right now? Sun, Moon, Rising, Cross Watchers. Surrender to creativity. Let your imagination soar. So, iba naman ito, surrender to, embrace natin yon. So, yun yung ibig sabihin. Surrender to creativity. Let your imagination soar. Stay open to all the creative ideas about how to pursue a dream or solve a problem. So, gamitin mo yung iyong creativity, Libra. Yung iyong imagination. To create. So, kung ano yung mga gusto mong i-create para ma-fulfill mo yung iyong dream or ma-solve mo yung problem mo. Surrender to receiving support and love. Uy, dalawa yung surrender to cards mo, Libra. So, ito yung mga dapat mong i-embrace or maging open ka sa ngayon. Una, yung surrender to creativity, then surrender to receiving support and love. Ibig sabihin ito, maging open ka. Okay, allow the love and support of others rather than trying to handle everything yourself. This can take the pressure off and simultaneously nurture you.
Yan, hayaan mo lang na i-receive mo lang itong support and love na kusang lumalapit sa iyo. Tanggapin mo lang yan, Libra. Huwag mo yan i-resist. Huwag mong pigilan, o diba? Yan yung dapat mong yakapin or tanggapin. And, puro surrender to talaga. Tatlo. Sa'yo, Libra, hindi ito yung mga dapat mong i-let go. No? Kasi surrender to siya eh. Tignan mo yung mga phrase niya, puro surrender to. Ito yung mga hindi mo dapat itapon. Ito yung dapat mong i-embrace. So, surrender to divine timing naman. Mukhang merong divine timing at work sa ngayon sa buhay mo, Libra. Ayan, no? Sometimes divine timing may differ from your ego's timing. If a goal isn't manifesting fast enough according to your ego, be patient and trust the universal flow. Yun yung word. Be patient na maghintay kung kailan yung divine timing na nakalaan para sa iyo dito sa bagay na gusto mong mangyari or hinihintay, Libra. Scorpio, ano yung dapat mong i-surrender or yung surrender to sa ngayon, sa Moon Rising Cross Watchers? Surrender to inner peace. Cultivate inner peace on a daily basis. In quiet, meditative moments, focus on the stillness within and enjoy this inner refuge. Others feel your good vibes too and your life will flow more easily. Oo, ayan mo muna. Let go mo muna yung mga aligaga at ang i-embrace mo ngayon is itong inner peace kasi kapag aaliwalas, gagaan yung pakiramdam mo. Maaaring yan yung makakatulong sa sitwasyon mo, kaya yan yung lumalabas. Surrender to silence. O, ito surrender to, dalawa na. Surrender to. O, ganun din. Inner peace and silence, parang halos pareho lang ito eh. It's about peace, quietness, pagiging, walang stress, walang magugulo, paano ba? Basta matahimik eh. Matahimik and kalmado, no? Kasi pag sinabi nating at peace tayo, kalmado tayo eh. Relaxed, ayan. Relax tayo, hindi tayo aligaga. O, in quiet meditation or contemplation, let go and enter the stillness within. Silence can heal and replenish you. Baka kasi kailangan mo ng healing siguro. Pareho kasing card mo na ganun, no? Surrender comparisons with other people. Oo. Kung mahilig ka mag-compare ng sarili mo or mga tao-tao dyan, keep your eyes trained on yourself. Mas mag-focus ka sa sarili mo kaysa compare. Focus on your own strengths, attractiveness, and power. Kasi may kanya-kanya tayong gifts na nung ipinanganak tayo, na yun yung meron tayo na dapat nating pagyamanin instead na sumisilip ka doon sa kabilang bakod na tinitignan mo bakit ako ganito. Walang mangyayari doon. At saka hindi tama na i-compare. Kumbaga unfair kasi magkaiba naman tayo bawat isa. Magkaiba tayo ng mga strengths, ng mga weaknesses, ng mga talents. Magkakaiba tayo ng mga timeline ng progress. So, hindi fair yan. Hindi fair na compare natin si ganito kay ganyan o yung sarili natin kay ganyan. And then, usually dun nag-uugat yung mga envy, yung mga resentment, kasi nga nakikita mo yung mga differences, diba? Pero kung hindi mo gawain yan, kung hindi ka nag-iisip ng ganyan, mas positive, mas okay, mas productive ka, successful. Sagittarius. Ayun pala, I forgot. Mas na-appreciate natin lahat ng bagay pagka ganun. Na hindi tayo, nagkukumpara. Oo.
Maaari kang humanga sa iba, pero kasi pag tino-compare mo, madalas doon na nagsisimula yung mga, ay, bigla, hindi mo namamalayan, nagkakaroon ka na pala ng inggit yan. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Cross Watchers. Ito yung mga dapat mong isurrender sa ngayon or isurrender to. Surrender the idea you can fix someone, surrender your addictions, surrender your attachment to results. Unahin muna natin itong surrender the idea you can fix someone. Oo, hindi lahat ng tao kaya nating ayusin yung buhay nila. Kaya wag tayong minsan ni-resist natin yung idea na ganyan. So, it's time for a relationship to shift. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his or her own healing. Oo, diba? Totoo naman yun. Hindi natin naman ma-force o maturuan yung ibang tao sa healing phase na pinagdadaanan nila kasi sila yung dumadaan doon. Sila sa kanila talaga nakadepende yun. Kasi yun yung pinagdadaanan nila. Sila yung nakaka-experience nun. Kumbaga, hindi natin pwedeng diktahan yung pinagdadaanan ng tao or kung paano natin naayusin yung buhay nila. Pwede natin silang i-guide, pwede natin silang pagpayuhan, pero 'di ba, dating with pagpapayo, hindi naman laging pag pinagpayuhan mo, tatanggapin niya yung payo eh. Yun. Doon nag-a-apply itong card na ito na no matter gaano kaganda yung ating intentions, gusto nating makatulong, mapabuti yung person, yung the part na pagbabago is dependent yun sa kanya. Kumbaga, gusto natin siyang tulungan, gagawin natin yung part na pwede natin gawin para tulungan siya. Pero, kailangan din niyang tulungan yung sarili niya. So, literally, you cannot fix someone. Yun yung sinasabi rito. O, baka may mga bago kang kinahuhumalingan ngayon sa Sagittarius kasi surrender your addictions, whether you're addicted to substances, food, people, sex, or overworking, ano pa mang yan, addictiones yan, take action to begin to heal the addictiones and replace it with healthier alternatives. So, ibig sabihin lang nito, nakuhook ka siguro lately sa ganito ganyan, kung ano man yan. Marami kasing mga yan. O, halimbawa, mahilig kang mag-ML, mahilig kang magpuyat, mahilig kang magtrabaho. Kapag nahuhumaling tayo sa isang bagay, na-obsess tayo doon, sobra-sobra. So, lahat naman, alam naman natin yung rule na lahat ng bagay na sobra, ayan, healthy. Ganon din yung mga bagay na sobrang kulang. Kulang, ayan. Either kulang na kulang or sobrang-sobra yun yung parehong unhealthy. Surrender your attachment to results. The formula for success is to do all you can make. Ba't ba hindi ako matinong magbasa ngayon? The formula for success is to do all you can to make things happen. Then let go of the results. Huwag mo munang pangunahan. Huwag ka munang masyadong obsessed or attached doon sa kung ano yung kahihinat na nung ginagawa mo. Importante gawin mo lang muna ng gawin yung dapat mong gawin. Holding on too tightly to a desired outcome can sabotage it. Kasi minsan, di ba, sa sobrang pag-o-obsess natin sa kahihinat na nung ginagawa natin, minsan yung pa yung sira nung diskarte or nakakausog, nakakasabotage nung result o, di ba? Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers, ano yung dapat mo i-surrender to sa ngayon? Surrender to effortlessness. Surrender to receiving support and love. Okay, yung sa'yo is dalawang surrender to.
Tatlo. Puro surrender to. Sabihin yun din yung dapat mong tanggapin. Instead na itapon or pakawalan. So una, puro surrender to. Ito lahat yung mga dapat mong i-embrace sa ngayon, Capricorn, no? Surrender to effortlessness. Stop pushing so hard. Oo. Kumbaga, stop trying hard. Stop trying too hard. Stop pushing so hard. The art of living means going with the flow instead of trying to force the river. Huwag masyadong ipilit. Yan. Wag ipilit ng ipilit yung mga yung mga bagay na hindi talaga madadaan kahit na anong pilit natin. Hayaan mo lang, relax lang. Hayaan mo lang mag-flow ng natural. Yun. Yun yung effortlessness na sinasabi. Relax, di ba? Surrender to receiving support and love. Allow the love and support of others in. Ayan, buksan mo yung puso mo na mag-receive ng support and love. Why not? Kung yan yung available sa ngayon, and kung lumalapit yan sa'yo ngayon, wag mong isara yung puso mo sa mga ganyan. Allow love and support of others in rather than trying to handle everything yourself. Minsan this is a sign ng pagiging humble or hindi ma-pride. Kasi di ba ibang taong ma-pride? Dahil nga ma-pride sila. Hindi. Kahit na anong mangyari, ganyan-ganyan. Hindi ko tatanggapin tulong ni ganyan-ganyan. Hindi ko tatanggapin yung sorry niya. Di ba? Yun. Minsan ang nagpiprevent dito, ego, pride. So, ang sinasabi dito is surrender mo yung sarili mo na mag-receive ng support and love. This can take the pressure off and simultaneously nurture you. Surrender to full power. Your life is calling for you to step into your full power rather than playing it small. Ayan. Para dun sa mga minamaliit nyo lalo yung sarili ninyo, ito yun. You need to surrender to your full potential or your full power. Dapat i-appreciate mo yung yung capability mo na yan. Okay? Wag mong nililiit yung sarili mo, Capricorn. Your life is calling for you. Ayan. Step into your full power. Aquarius, Sun, Moon, Rising, or Venus, pati cross watchers, ito yung dapat mong i-surrender or surrender to from sa ngayon. Ito pala yung dapat mong i-surrender or surrender to. Ba nilagyan ng from? Ewan ko, kaloka. Surrender your, baka bawal sabihin Surrender mo itong mga ganito. Ano ba itong mga kinahuhumalingan mo, kinaobsesan mo ngayon or lately? O whether you are ganito ganyan sa substances, food, people, sex, or overworking. Maraming bagay yan. O, diba yung ibang ang addiction nyo is pagiging workaholic. O kaya, pagiging diktador, pagiging bungangera. Marami, or pagiging, sobrang kain, sobrang obsessed sa linis, lahat naman kasi talaga ng bagay sobra Diba? So, balance lang. Importante balance. And kung meron ka mang mga ganito na parang nahook ka na doon, na yan yung pattern mo, dapat mong isurrender yan. Kasi unhealthy. Surrender, obsessive thinking. Ayun na nga. Parang tugma rin ito, O baka isa to. Masyado ka bang na-obsess lately about someone or something? Or, ewan ko, masyado ka bang mag-iisip? If you are obsessing about a person or situation, turn the dilemma over to spirit. Doing so will help you bring clarity or even solve the problem. Minsan kasi nabu-burnout tayo, wala rin namang matutulong yung mga obsessive thinking natin, di ba? Aminin natin. Isip na lang tayo ng ibang ways
na positive para mas makatulong doon sa situation. Kasi may mga actions, thoughts na wala namang naitutulong doon sa sitwasyon. Yun yung dapat nating malaman. Ano yung mga yun? Isa na yun yung obsessive thinking. Surrender outdated beliefs about yourself. Oy, ano ba to? Yung mga Jurassic pa na mga paniniwala mo sa sarili. Mga mga kopong-kopong pa na ideya o mga paniniwala mo sa sarili mo, Aquarius. O, yun daw yung mga dapat mong isurrender kasi outdated na yan. Hindi na siya relevant. Diba? Yung technology nagbabago. Parang ganun. Ito yon, surrender mo na ito. Let go of limiting ideas. Ayan, yung mga self-limiting na mga paniniwala mo sa sarili mo. Na nag-originate pa noong kopong-kopong, ayan, nung past pa. Sabi ko na nga ba, kopong-kopong. Then you can own your power and soar in your life. O diba? Ang ganda naman ng advice. Pisces, Sun, Moon, Rising, or Venus, or Cross Watchers. Ito yung mga dapat mong isurrender or surrender to sa ngayon. Surrender your fear of change. Oy, baka takot kang mag-try ng mga something na bago. O kasi hindi mo pa na-experience to, masyado kang yung cautious. Yan. Surrender your fear of change. The universe is reminding you that you are cared for always. Whether you're afraid of a change in your job, your health, or relationship, or if you fear aging or death, repeat the affirmation, I have faith that all is well. Magiging okay din ang lahat, Pisces. Kaya wag kang matakot na harapin, tanggapin yung mga pagbabago sa buhay mo. Part yan ng iyong, part ng iyong journey, ng iyong evolution. Surrender to prayer. Meron ka bang pinagdadaanan lately? So, give yourself over completely to prayer. Ako, I believe in prayers kasi many times in my life, marami ng miracles. Hindi ko sinasabing pino-force sa inyo, pero ako yun. Sa sarili ko ako naniniwala ako. And then, lumalabas ito for a reason. Baka talagang kailangan mo, no? So, give yourself over completely to prayer. When you pray from your heart. Ano ba ito? Nabubulot. When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe. And answers and support will arrive. Last card na dapat isurrender is surrender fear. Masyado ka bang nafa-fronting lately? Kinakatakutan ka? Let go of the fearful stories you are telling yourself. Nakaka-cripple ito. Yung mga kinakatakutan natin. Minsan, di ba, mas namamatay tayo doon. Hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari na tsutsugin na tayo dahil doon sa mga iniisip natin na mga nakakatakyut, di ba? Stay in the moment, focus on solutions instead of fear, and celebrate every baby step forward. So, ayan guys, I hope na sana kahit paano ay makatulong sa inyo itong reading na ito. Take care, God bless, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna.
Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.